ito na yung kabayaran ni, ni Torre at itong si Jane Fajardo ng PNP. Ito yung mga PNP official ngayon na nag-oath taking na sa Malacanang itong araw na to. So, bali sa kanilang mga promotion. Bali 39 official ito sa PNP, sa mga, di ko sure nito kung sa PNP ba to o kasama ba ang AFP. Palagi ko sa PNP lang ito na nagkaroon ho sila ngayon ng oath taking sa Malacanang na ginawa kaninang siguro hapon or umaga to. Kasi hindi ko ito ma-sure kung anong oras talaga ito kanina nagiging yung ceremony nila. At kasama nga nito si Torre at saka itong si Jane Fajardo. Kasi ito si Torre pala dati, isa itong sa mga tinatawag na yung ranggo niya dati ay Brigadier General. So nagiging siyang ano na ngayon, Major General. So siya yung namumuno ngayon sa CIDG. At ito nga yung siya nga yung humuli nitong kay Kibuloy at kay Pangulong Duterte. So ito si Jane Fajardo naman, dati ay Colonel ho to siya. So nagiging Brigadier General na to si Jane Fajardo. So ayan yung mga tinatawag. Una natin kay Torre na ipapakita ko muna sa inyo dito sa screen muna ha. Police Major General Nicolas Torre III and family. Thank you. So ayan yung yan si General Torre, tuwang-tuwa kasama yung pamilya niya, nakipaglamano kay adik Bongbong, ading Bongbong, adik na ano ba yan, nasa yung dila ko, hindi yata tama yung nabanggit ko, pero pwede na rin yun. So ayun, tuwang-tuwa kasi na ka na ba? Major General ka na ba naman tapos two-star general Dalawang bituin pero walang ningning yung bituin niya. Yan ang tawag ko niyan sa kanya ay dalawang bituin pero walang ningning. Kaya ginawa lang yan ni Bongbong sa'yo, Torre, kasi bayad-bayad sa mga nagawa mo na mission accomplished nga, sabi ni Jane Fajardo nung nakaraang araw lang nang ginawa nila kay Pangulong Duterte na tinapon dito sa Hague. At ito naman si Jane Fajardo. Ito na naman siya. Police Brigadier General Jane Fajardo and family. Thank you. Thank you. Ganon. Marami pa. 39 to sila na na-promote sa kanilang mga star na pasan sa balikat. At ito yung message ni Pangulong, hindi ko mabanggit ang apelyido nito pasensya na kayo kasi mukhang nainis nga ako dito ito yung ceremony nila ha. Good afternoon everyone, and welcome to the palace. Let us proceed. Umpisa natin dito. Taking with all those who are going to take their oath, please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been promoted to the rank of your rank, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position
and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President, and congratulations, everyone. Pakinggan muna natin. And now let us hear the message of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Rest in peace. Please take your seats. DILG Secretary John Vic Remulla, the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, Presidential Advisor for Military and Police Affairs, Secretary Roman Felix, and the Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil, the newly promoted star-ranked officers of the PNP, and of course, equally importantly, their families. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome once again to Malacanang Palace. So hapon pala to. Hapon to siyang ceremony nila. We just now have witnessed the oath-taking of 39 star-ranked officers of the Philippine National Police. Each of them have earned this very well-deserved promotion. With that, my sincerest congratulations Very and well. a snappy salute to the 4 police lieutenant generals, 11 police major generals, and 24 police brigadier generals. As you don your new badges, remember, you are not only rising in rank, you are also rising in responsibility. You are stepping up into a position that demands no less than the highest standards of ethics, professionalism, and respect for human rights at all times. Galing mo magsalita, no? Anong ginawa mo kay Kibuloy at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sarap pasakan ng bibig dito ng isang kilong tawas, ah. Please carry in your hearts your oath to our great republic, to faithfully, honestly, and unequivocally uphold and defend our... Honestly daw. Honestly? Torre at saka si Jen Fajardo. Itong iba kasi dito kilala kasi hindi naman ito lumalabas masyado sa media. Pero itong dalawa na to, Torre at saka ito si Jen Fajardo, mga mukhang ipis to. Constitution. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Perform your duties with utmost dedication, integrity, and accountability, knowing that the trust and confidence placed in you demands your very best. The mantle you now wear carries with it the expectation that you will embody these values in every action, every decision, every mission that you carry out. It is thus incumbent upon you to lead by example. You have been entrusted with a daunting but noble responsibility of leadership. Yung mukha ni To Marcos, guide, manas. discipline, to inspire the men and women under your command. Ensure that all PNP personnel are fulfilling their duties with integrity, competence, and trustworthiness. Considering that our police force plays a very significant role to maintain peace and order, protect communities, and to respond in times of calamities. Ano daw? Protect communities. Tama ka? Ito yung mga pulis mo na mga official mo ngayon na 39 yung sinasabi mo nga protect the Filipino people kung na-protektahan ba talaga nila to? How? Oh, sarap murahin. Rest assured, the whole nation and I acknowledge and commend all the hard work that you do. This recognition likewise extends to your families, who have had their fair share of sacrifices to support you in your career and in this noble endeavor.
We are all part of a larger Story, oh. mission to create a safer, more just, and more prosperous Philippines. Now, more than ever, the Filipino people have great expectations of you, of us, as their leaders and their protectors. Our people expect a police force that is reliable. Ano ini-expect namin sa inyo? Sa'yo, Bongbong Marcos. Ano ini-expect namin ito? Wala. Tapos sabihin mo na mayroon ang mga tao nag-i-expect doon sa mga ano mo ngayon, mga bago mong pinopromote na mga PNP official. Pwede. Responsive and resolutely committed to protecting the lives of every Filipino. Wow. Narinig natin yon. Protecting to everybody lives of Filipino. Saan kaya doon ang sinasabi nito ang layo sa totoong istorya? Filipinos expect to live in a safe, fair, and just environment where peace and order are observed, Kailan? while upholding the rights and dignity of all citizens. Let us ensure we all live up to those expectations. We must meet them with every ounce of our strength. We must not falter. We must deliver. The road ahead will not be easy, but this I know. You wear your badge not just on your chest, but in your convictions. There is no greater, more honorable calling than to serve and to protect the country. So let me leave you with this. As newly promoted PNP officials rise up to the complexity of today's challenges, balance the demands of law enforcement while preserving institutional integrity, adhere to human rights, have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today. Let all your actions reflect the core values that we all hold dear. Mas patatagin ang pagiging makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan ang layo ng mga binibigkas nito sa kanyang bibig na makidiyos daw. Paano makidiyos? Si dating Pangulong Duterte, isang may edad na, pero itong si Torre, yan yung sinasabi niya dati na hihilahin ko yan. Saan na makidiyos doon? Papaanuhin ang dating Pangulo na ipa-check up. Wala siyang, hindi siya pinayagan, hindi pumayag noon. At isa pa, papasukin si VP Sara sa dito sa may Villamor Airways, hindi niya pinapayagan. Saan ang andun? Saan ang sinasabi ni Bongbong Marcos noon? Mayroon pala kayong mga ganyan na kasabihan. Tapos kayo mismo pala hindi sumusunod dito. Kaya ikaw Marcos, lintik lang walang ganti sa'yo. Isang bagong Pilipinas kung saan Wala. ramdam ang kapayapaan sa buong kapulungan. At kung saan ang bawat Pilipino ay nabubuhay ng matiwasay, walang takot at may dignidad. Kailan? Once again, congratulations. We'll move forward together with deeper dedication, keeping the welfare of the Filipino at the heart of all that we do. Maraming salamat. Mabuhay ang Philippine National Police. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yun ang niya, speech niya na kailangan protektahan tayong mga Pilipino. Saan ang protekta ngayon dito sa mga PNP official? So ibig sabihin pala ito, PNP lang to, hindi AFP, no? So mali yung ko kanina, itong pagkaintindi ko, akala ko may siguro bukod din siguro yung pag nag-promote ang AFP, bukod din tong PNP. So ang ko nito, bakit sabihin niya na protektahan tayong mga Pilipino? Hindi nga nila kayang naprotektahan itong si Apollo Quiboloy at saka si dating Pangulong Duterte. Ito pa kaya tayong ordinaryong mga tao? Tapos ito mga official ngayon na Kirnel, itong si Grijaldo, pinakontempt nga nila. Saan ang sinasabi nito? Oh my God, Marcos. Tapos ito sila ni Jane Fajardo at saka ni Torre. Ito yung kapalit na kanilang hindi sakripisyo. Pagsisip-sip, hindi pagsunod sa batas, ayan yung kapalit nila ngayon. Promotion sa kanilang ranggo sa PNP. Imagine, mantakin nyo, umabot kayo sa mga ganyang ranggo nyo sa PNP, tapos ang puhunan nyo, ginawa nyong puhunan ay kay dating Pangulong Duterte na hindi nyo sinunod ang batas. Tapos sabihin ni Marcos ngayon, sumunod tayo sa batas na kayo mismo
nasa PNP official, hindi kayo sumunod sa batas. Kaming mga ordinaryong tao na lumabag ng kunti sa batas, kaagad-agad pusas. Pero kayong nasa serbisyo kayo, anong ginagawa nyo? Ni isang pusas hindi kayo nakatikim dyan. Tapos ang nagpapasweldo sa inyo na ano kayo, umangat ang inyong ranggo, galing ho yan. Alalahain nyo, galing ho yan sa aming mamamayan, Pilipino. Kaya kung protektahan talaga kaming mamamayang Pilipino, gawin nyo, huwag kayong na sasama sa mga political issue. Yan ang sinasabi na ang kagaya sa inyo, kagaya sa Armed Forces of the Philippines ay hindi dapat makialam sa politika, pero kayo mismong PNP, kayo mismo nasa politika. One-sided kayo, nasa politika kayo ngayon. Hindi kayo neutral. Yan ang nakikita ko. Kung neutral ang ginagawa nyo, hindi kayo magpadikta dito kay Bongbong Marcos. Kung anong tama, yun ang tama. Kung anong mali, huwag yung sundin ang mali. Nakikita na namin kung ano yung mga mali na kahit mali na, iyon pa rin ang gusto nyo. Si Marvil nga, ultimo, na blabag, hindi pwedeng dadaan sa busway, dyan sa EDSA, dumaan. Unang-una yun napakasimpleng violation yun dapat. Pero hindi niya sinunod. Pinapairal niya yung kapal ng mukha nila. Jane Fajardo, nakausap na ni Senator Bongo. Ang ipal mo, ganun pa din. Nagsisinungaling ka pa din. Tapos, ganito pala ang gusto ng Pilipinas na protektahan ang sambayang Pilipino. Hindi nyo nagawa yun na protektahan ang sambayang Pilipino. Ang dami ngayong adik, ang dami ngayong magnanakaw dyan sa kalye. Pero proteksyonan nyo ba ang mga Pilipino ngayon? Protektado ba ang mamamayang Pilipino, lalo dyan sa mga matataong lugar? Gawin nyo. Protektado ba ang mga taong naglalakad sa gabi? Wala na. Dahil kayo kasi, ang iniintindi nyo, promotion lang pala eh. Imagine naman, na-promote kayo, tapos yung trabaho nyo pakuya-kuya-kuy lang. Hindi kagaya dati kay Pangulong Duterte, na ang kailangan ng mga PNP magtrabaho ng gusto, manghuli ng mga druga, ngayon nagawa nyo ba yan? Ang swerte nyo. Nasa ano kayo ngayon? Ang sarap ng buhay nyo. Na-promote pa kayo, wala naman kayong ginagawa. Nagsusweldo kayo sa taong bayan, galing ng pera na yan. Wala naman kayong ginagawa. Tapos imagine, ang promotion nyo. Once na-promote ka, ang sweldo nyo, aangat din yan. Ang kapal ng mga mukha naman talaga nito. Jane Fajardo at saka si Torre. Pagka kaharap kayo sa mga investigasyon din pala, umuurong palang dila nyo eh. Pero pag kayo ang nag-ano yan sa mga tao dyan, akala nyo kung sinong siga. Bueno, darating din naman ang araw na magiging katulad rin namin kayo. Sana matikman ninyo yung mga ginagawa nyo, matikman nyo rin sa sarili mismo ninyo.